Another T, trust in God. Ang letter E, exercise. Letter W, water. Letter A, air. Letter R, rest. Sa usa ka semana na ay usa ka adlaw nga mupahulay. Mao nang magsimba ta. Pero sa inyo kay na may daghaman ko kay sa Islam Sabado, sa Christian Domingo, sa Seventh Day Advent sa Islam Day Biyernes no, sa Seventh Day Adventist Sabado. So inyo ra nang i-research kung unsay gusto sa Ginoo. Okay, kung unsay sa Ginoo nga Sabat sa Ginoo. Okay? Letter D. Okay ra tiwason nato yan? Okay ra mo? Sige, letter D. Unsa kaning D? Sige daw. Guess daw. Unsa ning letter D? Ako na lang kunon. Diet. Letter D is diet. So ngano na amoy mamatay? Tanggalon nimo ang temperance, ang letter T unsa may mabilin? Die. So ngano mo na nga ang tao mamatay. So naipadultihon, we are what we eat. Okay? You are what you eat. Plant-based food promotes longevity, no? Natural, simple food strengthens immunity. Avoid excess sugar, salt, and processed food. Mangutana ko sa inyo ha. Gihimo ba sa Ginoo ang animal para kanon? Yes or no? Sir Dan, unsay mo answer? Sa yes or no, unsay mo answer? Ha? Oh. Ha? Ha? Unsa? Fiction food mo na kinakaot. Alay. Pero kung pangutanon ta, ang animal ba gihimo ba sa Ginoo para kanon? Unsay answer nimo? Yan, pang Miss Universe na yan. Kung tama ang imong answer, makadaog ka. So no imong answer, tama gyud no. Yes. Ha? Ang imong answer yes. Ang tama ang answer is no. So kung yes ang atong answer, mali ta. Tanang tao sa kalibutan, majority sa mga tao sa kalibutan, yes ang answer. Meaning to say, majority mali ang gi-practice. Kay kung i-rumble ba ya... Okay. Kung Sir Dan, kung baliktaron good ang mali, lami ba ya? I-rumble. Oh. Saan na siya? Now karon na ay question, pero tanaw na to ang principle. Actually, ang tanang mga plants nga gihatag sa Ginoo na ay complete protein din ha. So karon very ko ang mindset na to, lahi naman ang mindset na to. Wala naman ta muhaom sa principle sa Ginoo. Na naman ta gitog people's intelligence, people's idea or people's initiative. Ano na siya, no? Unsay gisulti sa Ginoo? Genesis 1:29, God said, "Say, I gave you every seed-bearing plant that is upon all the earth, and every tree that has seed-bearing fruit, they shall be yours for food." So gihatag ko sa inyo ha ang mga tanom nga nailiso o mga kahoy nga naay bunga aron alang kaniyo mahimong kalanon. So unsa gihatag sa Ginoo nga kanon nato? Rambutan, avocado, lansones, marang, durian, tanang mga plants. Pero ang mga tao nilikoy na. Apil na tana nga nilikoy. Ngano? So mao na siya ang after Noah's flood. After Noah sa before flood, the flood pa ni. So ang gi-prescribe sa Ginoo nga kanon nato mga plants lang. Health principle, eat for nutrition, not merely for pleasure. So say ang pleasure nga ang ato amang gitinguha kanang ato arang kaugalingon. Wala nato kuan Sir Bert, ang gusto sa Ginoo. Ang gi-design ra gyud sa Ginoo nga kanon nato kanang plants, no? Plants. So God's health plan is simple, natural, and holistic. So steward reminds us health as a sacred trust. Caring for the body honors the Creator. So true health prepares us for service and mission. So ingon din sa 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So giingnan ta mga igsoon nga kita magmauswagon dili lamang sa physical nga ka maayong sa lawas kundi sa espirituhanon nga kalig-on mga kaigsunan. Okay? So atong kuanon tingaling na mo pangutana. Na mo'y question? May question? Naipangutana? Ikaw yan, nakipangutana yan? Wala naman.
So, ikaw, Sir Dan, nakipagunta na, Sir Dan? Ah, wala naman. Okay, so, actually, mo nagingon, sa people's intelligence, it appears nga maayo. But naa say mix nga, kanang hidden agenda. Ang principle sa Ginoo nag-ingon do not kill. Nag-ingon ba ang Ginoo nga ayaw pagpatay tao? Nag-ingon ba wala? Actually wala. Nag-ingon ra siya ayaw pagpatay. Meaning to say, masking pag mopatay ka og baka og karabaw or any living creatures is violation of the law of life. Mao nang naipanultihon nga lintik lang ang walang ganti. Ano man? Kay kung animal sperm atong ginakaon, na ginay cholesterol nga mopilit sa atong mga arterial walls, nga hinungdan nga di pa maabot og 100, mulikoy na, muhiwi na atong baba, mulikoy na ang atong paglakaw. Kay either ma-stroke ta or ma-high blood or mag-cancer. So mao na siya mga igsoon. So kung atong subayon, sa dihang nakasala na ang tao, nanay iyahang unsa man kinaiya nga supak na sa sugo sa Ginoo. Pag-ingon sa Ginoo nga do not kill, ang tao nga si Cain, iyang gipatay iyang igsuon nga si Abel. Do not kill. Di ba? Ang Ginoo nga nag-ingon do not commit adultery, ang tao mangasawa nag mangabit na. Ngano mangabit man ang tao? Mali ba or tama? Mali. Pero ngano nga gi-practice na kay irambol nimo ang mali kay lami man. So usahay magpadala ta sa atong kaugalingon nga kagustuhan nga kalipayan, pero sa tinud-anay supak sa sugo sa Ginoo. Mo na hinungdan nga nitindog ko ron dinhi sa inyo atubangan kay akong ampo sa Ginoo nga sa di pa moundang akong ginhawa, bisag daghan man naminaw, bisag isa lang makasabot what is really the will of God. Kung unsa ang gusto sa Ginoo ug unsa ang pagbuot sa Ginoo. Mao na kong awhag sa inyo ha. Kung muli mo sa inyong balay, unsa gani spelling sa Bible yan? Spelling nga daw Bible gani? B-I-B-L-E. Kung butangan nato nag-acronym is Basic Instructions Before Leaving Earth. Sa di pa ta mo undang atong ginhawa mga igsoon, akong awhag sa inyo ha, nga kung muli mo sa inyong balay, pagbasa mo Bible. Pero akong warning sa inyo ha, ayaw mo basa sa Bible kung di ninyo mabasa ang 10 Commandments. Kaya kung di ninyo masabtan ang 10 Commandments, maglibog mo sa gisulti sa Bible because ang Bible naay gitawag nga descriptive ug naay prescriptive. Unsa na prescriptive? Mao nang Exodus 20 ang napulo ka sugo. Ningon ang Ginoo do not commit adultery, ningon ang Ginoo do not kill. Pero ang tao nagpatay. Si Cain gipatay niya si Abel, si Goliath gipatay siya ni David, ang mga Palestinians, mga Moabites, mga Israelita, mga Amalekites nagpinatyanay. O bisan sa tuwa diri, bisan sa Marawi o sa Mamasapano nagpinatyanay ang mga tao. Pero unsa ingon sa Ginoo? Do not kill. Ingon ang Ginoo, do not commit adultery. Pero kung basahon nimo, si Abraham nakabuntis og helper. Ang Egyptian servant kasi Hagar iyang gibuntisan. Si Jacob upat kabog iyang asawa. Si King David nang lili siya nga naay mamords kayo nga babae iyang gipanguyaban, 8 ang iyang asawa. Si King Solomon 700 ang iyang asawa nga na-record sa Bible, 300 ang iyang mga kabit. Pero kung atong sundon ang sugo sa Ginoo, isa ra iyang asawa, pero 999 ang iyang kabit. Malibog ka. Pero ang ingno nato, gi-describe lang sa Ginoo, pero ayaw sunda ang ilang gihimo. Ang imong sundon ug akong sundon supposedly ang gisulti sa Ginoo nga naa sa napulo ka sugo. Pero usahay masayop man ta. Na usahay matintal ta. Pero giwarningan ta ni Kristo. Ingon si Kristo, sultihan mo na ako. Nag-ingon ang karaang panahon nga ayaw pagpatay. Pero sultihan mo na ako. Bisan nasuko ka sa imong kaugalingon. Nasuko ka sa imuhang isikataw, nakapatay ka na. Kung giingnan nimo ang imong igsoon buang, tonto, wanggol, nakapatay na ka. Sana na siya. So, sa mata sa Ginoo, pareho ra dieta sa namusil. Ang uban may mauro mo sala man yung magkasugop.
pusilo na lang ako ni. Bisan pag nasuko ka, nakapatay na di ka. Ingon si Kristo sa Matthew 5:27, nadungog ninyong karaang panahon nag-ingon, ayaw pagpanapaw. Ang mga tao sa una, tagdaghag asawa, daghag kabit. Pero ingon si Jesus, sultihan mo na ako, bisan nagtanaw ka o usa ka babae nga naibog ka sa imong kasing-kasing, nakapanapaw na ka. Mao gani nga di ko ganahan mo tan-aw sa kanang beauty pageant gani sa Miss Universe kay matintal man ka na, maibog man ka magtanaw. So kita tanan, makasasala ta tanan. Og naingon si Jesus, unsay giingon ni Jesus? Nadungog ninyong karaang panahon nag-ingon. Dumti, higugmaa ang inyong silingan. Nya dumti ang inyong kaaway. Pero unsay giingon ni Jesus? Sultihan mo nako, higugmaa ang inyong kaaway. Karon mga tanan ko sa inyo, kinsa man ang atong gisunod? Si Jesus or si Satan? Kinsa atong gisunod? Si Satan. So ang tawag sa to, Satanian, dili Christian, no? Kay ngano man gidumtan man nato atong silingan, gidumtan nato atong kaaway. Pero kung sundon lang gyud nato si Kristo, walay away mga igsoon. Okay? So I hope nga nasabtan nato ng mga kaigsunan. Sa mata sa Ginoo mga igsoon, kita tanan iyatang luwason. Walay specific nga religion nga iyang luwason. Kitang tanan luwason ta niya. Kay kung moingon ra ta nga kami ara ang luwason, mingaw sa langit kay dako ko kay langit nya gamay ra maluwas. Daghan ang maluwas mga kaigsunan, pero sultihan mo nako, ang tao maluwas lang kung sa di pa muundang ang ginhawa, mangayog pasaylo ami Ginoo sa among mga sala nga nahimo batok nimo. Ingon nga kamo makapasaylo sa nakasala batok sa inyo ha. Maorganize sa mga kaigsunan, no? So kung wa na may pangutana, may pangutana mga igsoon. So kung ako lang ang magsulti ha, we are saved by grace. Pwede na to dili sundon ang akong gilecture. So padayon lang mo kaon og karning baboy, padayon mo inom og tanduay, padayon mo pagsigarilyo para naapoy ma-admit dire. No? Pero kung inyong yung sundon ang gisulti sa Ginoo, well and good. Maayo para sa ato ang atong lawas. Magaputa, mahan na mo, salamat sa higayon nga kami nakapamalandong sa imong mga pulong. O hinaot ka to, Dios, magkabaton og luna sa tagsa-tagsa na mo ka mga kasing-kasing, og magkinabuhi kami, Amahan, sumala sa imong kabubuton. Pasaylo ami sa mga sala, nga nahimo batok nimo, ingon nga kami, Amahan, makapasaylo sa nakasala batok namo. Og salamat nga bisan kami makasasala, namatay diha si Kristo sa cross, sa Kalbaryo sa cross, aron pagtubos sa among mga sala, og kami makapuyo ni ng gingharian nga imong gitagana nga dito wala nay sakit, wala nay kagulanan, wala nay panag-away, ug wala nay kamatayon. Og salamat Ginoo nga pinagi sa imuhang gugma kami adunay kasiguruhan sa kaluwasan. Gitugyan namo ning tanan sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas, sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, God bless everyone.